Hindi mo basta-basta mababasa. Unreadable. Kasi naka-encryption na siya. That's why safe. Okay? Now, let's say for example, no, ano advantage na ito compared sa bank? Explain ko detalyado to guys. Ha? Napakasimple lang. Let's say for example, if I'm going to send money, no, cross border, meaning international, offshore, pwede without time restriction. Kahit holiday or Sunday, Saturday. Sa bangko, 'di ba, may mga holiday. 'Di ba? Hindi mo na maaasikaso 'yan kasi nga wala nang pasok, 'di ba? Dito sa cryptocurrency within the blockchain technology, no, integrated to the blockchain technology, pwede 24/7 ang transaction. So mabilis. If I'm going to send money, payment system, no? So ang application na itong blockchain technology, guys, ang dami. If we will talk about accuracy and transparency, gamitin na itong blockchain technology, di ba? Faster, una-una, no? No paperwork, less paperwork, kasi nga digital. At the same time, walang middleman. Okay? Walang intermediary na mag-aasika. Walang bangko, walang government. No? Rekta, guys. If I'm going to send money from Philippines to Japan, rekta siya. So that was the advantages, no? Yun yung advantage doon. Una, pangalawa pa, diba sa bangko, pag may pasok, wala na. Walang pasok, diba? Holidays. Dito walang holiday. No? Safe to. Naka-timestamp lang. Timestamp, meaning 24/7 tatakbo siya. So pwede ako magpadala anytime, kahit madaling araw, gabi yan. Guys. Diba? Ganun ang kagandahan nito. That's why if you're going to apply this blockchain technology in remittances, ganda, guys, no? Now we're talking about application of blockchain technology, no? If the government, no, talagang sincere sila na ma-less yung corrupt, pwede din lang gamitin itong blockchain technology. Bakit? Transparent, kita. Let's say for example, no, if the government have project, use the blockchain technology, makikita lahat doon ang transaksyon. Kung ano binili, sino bumili, sino tumanggap, kita doon sa ma-view, public view to, guys, decentralized na makikita ng tao. Pwede kung ano pinagkagastusan, magkano yung amount, kita. No? Yun nga lang kung i-adapt to ng government. But I'm telling you, that's why advocate ako ng blockchain technology, no? Yung nasa talagang naniniwala ako dito sa technology na to, no? I believe truly, no? That's why I advocate and share this information to the public then, to you guys, no, mga boss. Kasi ngayon ay kita ang kagandahan ng technology nito, no, na hindi ka makakaisa dito. Bakit? Kasi nga accuracy, transparent, immutable, tamper proof, hindi mo mababago. So maliles yung corruption, di ba? Well, I think the government, no, marami nang gumagamit nito, guys, no. Aside from the government, no, mga financial institution, stock market, ginagamit na to, guys. That's why sinishare ko to, guys, no. We need to learn more, deep dive on this technology dahil napaka nito, useful talaga in the future. Everything will be integrated in the blockchain technology. Kasi nga, transparent, wala middleman, no? Rekta. When I talk about privacy, ay matatago mo yung sarili mo dito, guys, yung true identity mo. Di kailangan. All you have to do, just open source ang wallet. Okay? Open source ang exchange dito. From crypto to fiat currency.
And aside from that, no, ang kagandahan na itong cryptocurrency, no, which is integrated to the blockchain technology, no, hindi siya, walang inflation, no, dito. So it's a good investment, guys. Sinasabi ko na sa inyo. Kung tumaya lang ako siguro, no, actually tagal ko na naririnig si Bitcoin during 2008, no, tsaka si Ethereum 2015. Nasa abroad pa ako that time pero hindi ko iniintindi sila kasi nga nasa utak ko scam to, fake to, di ba? Ganun kagad nasa utak ko But if you're going to study, review, and make your own due diligence, then kumbaga magkakaroon ka ng second thought, no? Ang dami nang naging billionaire dito, naging milyonaryo. Later itatakal natin niya kung sino-sino, no? But I'm not, kumbaga, ang tinatakal ko dito is the technology itself to. Later on, pag-uusapan natin kung paano yung investment, no? Eh, hindi ko rin kina-encourage yung tao na mag-trading. Kasi ang trading, syempre, di ba? Napaka-high risk niyan, no? Kasi wala makakapagsabi na kahit sabihin mo na magaling sa market yan ng cryptocurrency, yung sabihin mong magaling sila sa no, sa mga fundamentals ng trading, no? Or kasi later on itatakal ko yan, guys, no? If you are into trading, no, itatakal natin yan. Gusto mo na ang pag-usapan later on, pag-uusapan natin yung mga support and resistance na yan, no? Yung dollar cost averaging na ginagamit, no, as a fundamental, no, if buying and selling cryptocurrency, no,